Ngayong araw, espesyal ang ride natin dahil kukunin namin ang bagong motor ng isa sa mga tropa ko. Tara, samahan nyo kami dahil siguradong mamamangha kayo sa ganda ng kanyang big bike. Actually, ang motorsiklo nga na to ang isa sa pinaka may malakas humatak na engine. Eto nga't tinatahak ko na ngayon ang Muntinlupa. Napagkasunduan kasi naming magtotropa na doon na lang magkita sa may Alabang. Ayun, eto nga't kasama ko na agad ang isa sa mga tropa ko na si Elvin. Actually, GS Limited Edition pa nga ang motor niya. Kita nyo naman, biglang nanliit tuloy si Toothless nung itinabi ko siya dito. Makalipas nga lang ang ilang minuto agad na ring dumating itong si Dino sa kanyang Bandit 650 at yung mismong angkas niya ay ang tropa namin na si FS. Mukhang eto na nga ang huling araw na magiging angkas siya dahil mamaya ay makukuha na rin niya ang kanyang big bike. Bago kami pumunta ng Yamaha, napagpasyahan nga muna namin na magkaroon ng konting water break para may lakas kami bago bumiyahe. Sa Quezon City pa kasi ruta namin. Medyo na-excite na rin ako dahil etong tatlong big bike na to magiging apat na mamaya. Makalipas lang ang ilang minuto, etong at lalarga na kami. Bali sa Skyway nga pala ang daan namin para mapabilis kami at iwas na rin sa traffic. Mas nakakalibang talaga na mag-rides na kasama ang tropa dahil pakiramdam mo ang bilis nyong nararating yung mga lugar na pupuntahan nyo dahil sa sobrang enjoyment. Medyo nakiayon pa nga sa amin ng panahon dahil kita nyo naman hindi masyadong mainit. At ayun, sa wakas nandito na rin kami ngayon sa Yamaha Rev Zone, Quezon City. Grabe, sobrang dami ng big bike ni Yamaha dito, talagang kumpletong-kumpleto na. May R1, R7, T-Max, X-Max, XSR 900, MT-07, MT-10, Tracer 900 at yung mismong motor na kukunin ng tropa namin walang iba kundi ang MT-09. Eto nga't gitil na talaga tong si FS na bilhin ang kanyang big bike dahil pagkarating pa lang namin agad-agad na niyang nilabas ang kanyang pera. Ang current price nga pala ng MT-09 ngayon ay 659,000 pesos. Alright, habang nagbibilangan pa nga sila ng pera, naglibot-libot muna ako dito sa loob ng Rev Zone. Grabe din talaga tong mga big bike ni Yamaha, lalo na tong MT-10. Napaka-brusko ng forma. Alam mo na agad na powerful ang motor na to dahil sa tindigan pa lang niya. Nakaka-amaze din talaga tong Lego imitation na nasa gilid niya dahil kuhang-kuha din talaga nito yung itsura ng MT-10. Alam nyo ba na binubuo ito ng 1,478 pieces na Lego at nagkakahalaga naman siya ng 15,000 pesos. At syempre, bago pa nga ito maupuan ng may-ari, inunahan ko na agad siya. Total, tropa naman. Grabe, napakagaan talaga dalhin ng MT-09. Hindi ka mahihirapan na isingit ito sa traffic. Ang pinaka-espesyal sa motor na to ay ang kanyang makina dahil meron itong CP3 engine. Naniniwala ang Yamaha na ang ganitong engine configuration ay ang pinaka-suitable sa lahat ng riding needs mo. Mas magaan ito, matipid sa gas, tunog big bike, low maintenance at higit sa lahat, plenty ang power. Dahil sa ganda ng motor na to, talaga namang hindi na makapaghintay si FS na magamit ang MT-09. As you can see naman, hindi na rin niya napigilan na sampahan ito. Habang hinihintay pa naming i-activate ang motor ng tropa namin, naupo muna nga kami dito sa lounge area. Napakaswerte pa nga namin dahil may pakipi pa sa Rev Zone. Dito sa loob naispatan ko nga rin ang mga enduro bikes ng Yamaha. Actually, dream ko din talaga na magkaroon ng ganitong klaseng motor para masubukan ang trail riding. Sa Navitars pa lang kasi nito, talaga namang sisiw na sisiw ang mga rough road na kalsada dito. Bukod dyan, napakagaan din nito kaya masarap dalhin. Kita nyo naman, nabubuhat ko siya nang walang kahirap-hirap. Kaso lang kung may mabigat man sa motor na to, yun ay ang kanyang presyo. Alam nyo ba na ang presyo ng YZ85 ay pumapalo na kagad sa 290,000 pesos at eto namang WR450F ay nagkakahalaga ng 587,000 pesos. Grabe, hindi rin talaga biro ang halaga ng mga enduro bikes. Nakita nga din naming nakadisplay dito ang Tracer 900. Isa nga din ito sa pambato ni Yamaha kung malayo ang biyahe ang ginagawa mo. Actually, etong tropa ko na si Dino ay nag-change of plan na dahil imbis na MT-10 ang kukunin niya sa susunod, mukhang magte-Tracer 900 na lang daw siya. Medyo matangkad din kasi siya kaya bagay ito sa tindigan niya. At ayan, pinipil-upan na nga ni FS ang mga kaukulang dokumento bago i-demo sa kanya ang kanyang motor. And finally, eto na ang kanyang MT-09 sa wakas na activate na rin. Sa puntong ito, tinuturo lang sa kanya yung mga function ng bawat switches sa motor na to. Kung nasan yung busina, signal light, push start at iba pa. Idiniscuss na nga din sa kanya ang mga electronics na nakapaloob sa MT-09 katulad ng riding modes na kung saan meron itong apat na riding modes na kapag pinili mo ang number 1, eto nga ang may pinakamalakas na throttle input habang ang number 4 naman ang may pinakamahina. Since hindi naman daw naulan, sinet na lang muna ito sa number 3. The reason kaya hindi muna siya pwedeng gamitin in full power dahil madulas ang kanyang gulong. Typically may wax na nagpo-protect sa mga gulong upang hindi ito masira. Kaya kailangan i-break in daw muna ito ng at least 1,000 to 1,500 kilometers.
At ayun, eto na nga ang pinaka-exciting na part sa pagbili ng bagong motor at yon ay ang makapagpa-picture dito na hawak ang malaking susi. Sobrang naiinggit talaga ako sa tropa ko dahil pangarap ko din talaga na makapagpa-picture ng ganito. Marami nga akong naririnig na pagdating daw sa pagpili ng motor, mas mainam daw na second hand na lang ang bilin mo dahil mabilis ngang bumababa ang value nito. Kaya kung bibili ka ng brand new, malulugi ka din agad. Pero para sa akin, mas masarap pa rin talaga na minsan sa buhay mo maranasan mo na magkaroon ng branyong motor, lalong-lalo na kung dream bike mo talaga ito. Ba't ka manghihinayang kung sarili mo naman ang pasisiyahin mo, 'di ba? Tsaka mas mafe-feel mo talaga yung fruits ng hardships mo kung talagang bago yung motor mo dahil first owner ka nito. Tsaka kung may pera ka naman talaga, why not coconut kung bibili ka ng bago, lalo na't kung trophy bike mo na ito at ikikip mo na siya ng habang buhay. Actually, since 2017 pa minanifest ni FS ang MT-09 niya. Can you imagine, after 6 years in the making, nakuha pa rin niya ito. Tapos pinaka-latest model pa. Kahit nga matagal, ang importante natupad mo pa rin ang pangarap mo. Yun, sa wakas, nailabas na rin namin sa kasa ang kanyang MT-09. Kitang-kita ko rin talaga ang kagalakan sa tropa ko na maride ang kanyang bagong big bike. Alam nyo, napakasarap din talaga na makita na sabay-sabay kayong nagtatagumpay sa buhay. Biruin mo yon, dati naka small bikes lang kami, pero ngayon naka big bike na. Hindi ko sinasabi ito para magyabang. Ang punto ko lang, kung talagang gusto mo at iisipin mo ang pangarap mo, mangyayari at mangyayari talaga yon. Dahil ikaw mismo sa sarili mo ay gagawa talaga ng paraan para makuha yan. Katulad na lang nito ni FS na dugo at laman ang naging puhunan para maipon yung pera na pambili nito. Ay, sorry, dugo at pawis pala, hehe. Alright, hanggang dito na lang muna ang video na to. And soon, marami pa kaming rides na pagsasamahan, lalo na't 4 na kami ngayon. Ika nga nila, mas marami, mas masaya. Okay guys, see you on next vlog.